Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nang makita niyang hirap itong huminga, agad niyang naalala ang natutunan sa first aid training ng restaurant. May hika siya. Mabilis niyang sabi sa mga kasamahan, kailangan nating ng ambulansya. Habang naghanap ng hininga ang babae, marahang hinawakan ni Enzo ang kamay nito at binigyan ng gabay. Huminga po tayo sa ilong. 1, 2, 3. Tapos ilabas sa bibig. Parang hinihipa ng kandila. Habang ang iba ay nag-aalangan at nanunood lang, si Enzo ay nanatiling kalmado at maalaga. Dumagsa ang mga staff at customers. Ang ilan ay may mga mata ng panghuhusga. Ang iba na may nagtataka kung bakit tinutulungan ni Enzo ang isang tila palaboy sa isang mamahaling lugar. Wala ba kayong magbabayad dyan? Singit ng isang lalaki sa barong. Pasensya na sir, sagot ni Enzo habang binabantayan ng matanda. Mas importante po munang matulungan siya. Nang tanungin kung sinong magbabayad, walang nagpakita ng inisyatibo. Ako na po, wika ni Enzo, at agad na inabot ang debit card sa paramedic. Siguraduhin niyo pong makuha niyang tamang gamutan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang Cheese Navarra ay kilala sa lungsod bilang tahanan ng pinakamasasarap na putahe at pinakagagarat eleganteng karanasan sa pagkain. Bawat kubyertos ay kinikintab ng kamay. Bawat pinggan ay may disenyong European. At bawat tauhan ay sinanay para sa perpektong serbisyo. Ngunit sa gitna ng marangyang ambience, may isang tao na hindi gaanong napapansin. Si Enzo. 22 taong gulang. Payat ngunit masipag. Si Enzo ay isang waiter na tahimik na gumaganap ng kanyang tungkulin. Galing sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Nagsusimikap siya araw-araw upang suportahan ang kanyang inang may sakit at 2 nakakabatang kapatid. Sa kabila ng pagod, palagi siyang may ngiti sa labi at taimtim na serbisyo para sa bawat customer. Isang gabi ng Sabado, punuan ang Cheese Navarra, puno ng mayayamang pamilya, negosyante, at mga celebrity ang bawat mesa. Sa gitna ng kalat-kalat na halakhakan at malalamig na usapan, isang matandang babae ang tahimik na pumasok sa pintuan. Kulas ang damit, kupas na tsinelas, at bitbit ang lumang plastic bag. Agad siyang nakaagaw ng pansin, hindi sa positibong paraan. Excuse me, ma'am. Reservation po ba tayo? Tanong ng receptionist, medyo malamig ang tono. Hindi pa man siya sinasagot ang matanda. Isang waiter ang nadapa habang bumubunggo rito. Nahulog ang tray ng seafood sa sahig. Sabay na dulas ang babae at bumagsak. Kasabay ng pagbagsak ng mga pinggan at hipa ng malamig na hangin mula sa air conditioner. Umalingaw ang tahimik na bulungan ng mga customer. Diyos ko po! Sigaw ng isang babaeng naka-designer dress. Ano ba yan? Agad na kumilo si Enzo. Ibinaba niya ang tray na hawak at lumuhod sa tabi ng matanda. Ma'am, okay po ba kayo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nang makita niyang hirap itong huminga, agad niyang naalala ang natutunan sa first aid training ng restaurant. May hika siya. Mabilis niyang sabi sa mga kasamahan, kailangan natin ng ambulansya. Habang naghahanap ng hininga ang babae, marahang hinawakan ni Enzo ang kamay nito at binigyan ng gabay. Huminga po tayo sa ilong. 1, 2, 3. Tapos ilabas sa bibig. Parang hinihipa ng kandila. Habang iba'y nag-aalangan at nanonood lang, si Enzo ay nanatiling kalmado at maalaga. Dumagsa ang mga staff at customers. Ang ilan ay may mga mata ng panghuhusga. Ang iba na may nagtataka kung bakit tinutulungan ni Enzo ang isang tila palaboy sa isang mamahaling lugar. Wala ba kayong magbabayad dyan? Singit ng isang lalaki sa barong. Pasensya na sir, sagot ni Enzo habang binabantayan ng matanda.
Mas importante po munang matulungan siya. Dumating ang ambulansya ilang minuto matapos ang tawag. Nang tanungin kung sino ang magbabayad, walang nagpakita ng inisyatibo. Ako na po. Wika ni Enzo at agad na inabot ang debit card sa paramedic. Make sure pong makuha niya ang tamang gamutan. Teka lang, Enzo. Pilit ng isang kasamahang waiter. Gagamitin mong ipon mo? Tumango lang si Enzo. Mas malagang buhay ng tao. Bago siya sumakay pabalik sa restaurant, lumingon siya sa matanda na ngayon ay medyo nakakahinga na at may bahagyang kulay na sa pisngi. Salamat, anak. Bulong ng matanda at pinisilang kanyang kamay. Pagbalik sa loob ng Cheese Navarra, naramdam ni Enzo ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay dismayado, ang ilan ay tila nahanga. Ngunit wala siyang nararamdaman kundi tahimik na kapayapaan sa kanyang dibdib. Wala pa siyang alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbabagong magpapagalaw sa kanyang buhay. Pagbukas ng pinto ng opisina sa likod ng restaurant, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. Doon, tahimik na nakaupo si Mr. Lorenzo Selva. Isang lalaking laging bihis ng maayos. May makintab na sapatos at makinis na buhok na laging sinusuklay pa kanan. Kilala siya bilang stricto, perfectionist, at higit sa lahat, obsessed sa imahe ni Chef Navarra bilang eksklusibong fine dining restaurant. Tumikim si Enzo at kumatok sa pinto. Sir. Hindi siya pinapasok agad. Ilang segundo pang lumipas bago muling narinig ang boses ng manager. Malamig at puno ng otoridad. Pumasok ka. Pagkapasok na Enzo, agad siyang tinapunan ni Mr. Selva ng malamig na tingin. Nakaupo ito sa likod ng kanyang mahogany desk. Isang wine glass sa tabi. At isang tablet na malinaw na nagpapakita ng social media post tungkol sa insidente. Anong akala mo sa sarili mo, Enzo? Panimula ni Mr. Silva. Hindi pa man siya nauupo. Isa kang waiter, hindi bayani. Tahimik si Enzo. Tiningnan niya si Mr. Silva, ngunit pinilit niyang manatiling magalang. Pasensya na po, sir. Kailangan pong matulungan ng matanda. Inatake siya ng hika. Kung hindi po ako kumilos, baka mapahiya ang restaurant? Putol ni Mr. Silva, tumayo at lumapit. Ang Cheese Navarra ay hindi ordinaryong kainan. Ito ay para sa mga piling tao. Alam mo yan. Alam ko po, sir. Pero, walang pero. Sigaw ni Mr. Silva. Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante ang reputasyon ng restaurante ito? Doon ka pa mismo nagpasiklab sa harap ng lahat. Tumulong sa isang gusgusing matanda sa harap ng mga high-profile clients. Sa susunod, tatawagan ng ambulansya. Dadalhin siya sa likod. Hindi sa harap ng mga bisita. Napatungo si Enzo. Nararamdaman niyang tumitinding init sa kanyang batok. Ngunit pilit pa rin niyang pinapanatiling mahinahon ang kanyang sarili. Mr. Silva, mahina niyang sabi, hindi ko po kayang hayaan na hindi ko siya tulungan. Hindi po ako magiging totoo sa sarili ko kung hindi ko siya pinansin. Hindi mo na dapat pinansin. Sigaw na galit ng manager. At isa pa, binayaran mong bill niya na gamit ang ang kita ng restaurant? Hindi po, sir. Sagot ni Enzo. Diretso ang tingin. Sarili ko pong pera. Ipon ko po. Tahimik si Mr. Silva, saglit. Kita sa kanyang mukha ang gulat, ngunit hindi siya nagpadaig dito. Sa halip, tumikim siya at muling tumayo ng tuwid. Kahit pa, hindi ka dapat umalis sa pwesto mo. Hindi ka dapat gumawa ng desisyon ng walang pahintulot. At higit sa lahat, hindi ka dapat lumabag sa protocol. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo, Enzo. Lumingon si Enzo. At sa kabila ng kaba, may paninindigan sa kanyang boses. Kung may babayaran po akong presyo para sa ginawa kong tama, handa po akong tanggapin. Tahimik si Mr. Silva. Tumalikod dito sa kanya
at tumingin sa bintana. Ilang segundong lumipas bago ito nagsalita muli. Hindi na kita kailangang pag-isipan pa. Malamig nitong tugon. You're fired. Effective immediately. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Enzo. Sandaling katahimikan. Ngunit hindi siya kumibo. Tumingala siya. At sa kabila ng bigat sa dibdib, buong lakas siyang nagsalita. Naintindihan ko po, sir. Pero hilingin ko lang sana. Nahayaan niyo po akong tapusin ang shift ko ngayong gabi. Gusto ko pong makapagpaalam ng maayos sa mga kasamahan ko sa mga huling gabi ko rito. Gusto ko pong tapusin ito ng may dignidad. Tahimik si Mr. Silva, tila nagulat sa sagot ni Enzo. Matapos ang ilang sandali, tumango ito, malamig pa rin ang ekspresyon. Sige, but make it clean, walang drama. Tumayo si Enzo at lumakad palabas ng opisina. Paglabas niya, pakiramdam niya ay may mabigat na batong bumagsak sa dibdib niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga mesa, ang mga customer, at ang mga kasamahan niyang abala, alam niyang tama ang kanyang pinili. Sa gabing iyon, mawawala man ang kanyang trabaho, hindi mawawala ang kanyang konsensya. At sa kanyang puso, kahit paano, mataas ang noo niyang masasabi, gumawa siya ng tama. Bumalik si Enzo sa dining area ng Cheese Navarra na parang walang nangyari. Dala ang tray at nakangiti pa rin. Bagamat mabigat ang dibdib, pinilit niyang panatilihin ang profesionalismong naging tatak ng kanyang serbisyo. Walang ibang nakakaalam sa desisyong ibinaba ni Mr. Silva. At para kay Enzo, sapat nang ipinagpatuloy niyang gabi bilang isang waiter na tapat sa tungkulin. Sa kabila ng mga mata ng ilang staff na nakatingin sa kanya na may pag-aalala, hindi siya natinag. Sinilbihan niya ang mga natitirang mesa na parang ordinaryong gabi lamang. Ngunit hindi na ordinaryo ang atmosfera. Tahimik ngunit may tensyon sa hangin. At sa bawat sulok, may mga matang nakamasid sa kanya. Habang nagliligpit ng pinggan sa isang table na malapit sa may bintana, may lumapit ng isang babaeng nakasuot ng simpleng pearl earrings na may nakaakbay na asawang may kulay ubing polo. Ang mag-asawa may edad na, halatang may pinag-aralan at may dignidad sa kilos. Excuse me, iho. Sabi ng ginang, may malumanay na tinig. Ikaw bang tumulong sa mata ng babae kanina? Napatingin si Enzo, saglit na natahimik. Opo, ma'am. Si Lola Nina po. Hinimatay po siya sa gitna ng dining area. Mahika po yata siya. Ngumiti ang ginang at ang kanyang asawa ay tumango. Gusto lang naming iparating ang aming paghanga. Hindi lahat ng tao ay gagawa ng ginawa mo. Sa lugar na ito, kadalasan, mas inuunang imahe kaysa sa buhay. Nahiyang ngumiti si Enzo. Salamat po. Ginawa ko lang po kung anong sa tingin kong tama. Hindi lang basta tamang ginawa mo, iho. Sabi ng lalaki. Bihira ng katulad mong may malasakit. We saw everything. From how you calmed her, how you spoke with dignity, hanggang sa pagbabayad mo ng bill niya. That was not just kindness. That was integrity. Nagkatinginan ng mag-asawa at may inabot na business card ang ginang kay Enzo. Itong number namin, sa totoo lang. We run a small publication. Hindi mo na itatanong writer ako ng mga artikulo tungkol sa mga kwento ng kabutihan sa komodidad. Gusto ko naming i-feature. Po? Gulat na tanong ni Enzo. Hindi inaasahan ng alok. Hindi lang kami ang humanga, iho. Dagdag pa ng ginang. Maraming customer ang umalis na may bagong kwento. Lahat sila humanga sa iyo. Sa panahon ngayon, ang kabutihan ay parang alikabok, bihira at madaling ipagpag. Pero ikaw ay alon. Hindi agad nakasagot si Enzo. Naramdaman niyang may bahagyang pag-init sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. Taos sa puso. Salamat po, ma'am, sir. Wala po akong inaasahan. Gusto ko lang pong makatulong. Yun ang dahilan kung bakit ka dapat ipagmalaki. Sagot ng ginang. Maya-maya ay may lumapit na isa pang customer. Isang binatang nakaitim na blazer.
Bro, ikaw yung tumulong kanina, di ba? Tanong nito. Opo, sir. Sagot ni Enzo. Inilathala ka na sa Twitter. May nag-video sa ginawa mo. Kumakalat na. Aniya habang pinapakita ang cellphone niya. Tingnan mo. Thousands of views in just 1 hour. Hindi makapaniwala si Enzo. Doon pa lang niya nalaman ang lawak ng epekto ng kanyang ginawa. Sa isang sulok ng restaurant, napansin niyang tahimik na nagmamasid ang ilang kasamahang waiter at waitress. Lumapit si Maricel, isang veteranong server, at mahigpit siyang niyakap. Anak, kahit anong mangyari, saludo kami sa'yo. Isa-isang lumapit ang makasama niya, pinapakita ang suporta. Ang kanyang kabutihang loob ay naging parang ilaw na unti-unting nagpapaliwanag sa malamig na kapaligiran ng Cheese Navarra. At habang lumalalim ang gabi, isang tahimik na ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi. Nawala man ang kanyang trabaho, alam niyang may mga bagay na mas mahalaga siyang napanatili, ang kanyang pagkatao. Sa gilid ng restaurant, habang nag-aayos siya ng mesa, dumaan sa kanya si Arturo. Ang maitre de hotel, may bitbit itong envelope. Enzo, mahina nitong sabi. Inabot ito ng hospital. Gusto raw ni Lola Nena na iparating sa'yo. May sulat. Kinuha ni Enzo ang envelope. Binuksan iyon at binasa. Enzo, hindi ko man nasabi kanina, pero salamat sa ginawa mo. Sa panahong lahat ay lumilipas at dumadaan. Ang kabutihan mo ay nananatili sa puso ko. Huwag kang matakot mawala ng trabaho ko ang kabutihan mo naman ang dahilan. May mga taong makakakita sa liwanag mo. Lola Nena. Tahimik na lumuluwa sa Enzo habang binabasa ang sulat. Isinara niya ito at dahan-dahang ipinasok sa kanyang bulsa. Sa gabing iyon, sa kabila ng pagkawala ng kanyang pinagkakakitaan, isang binhi ng pag-asa ang tumutubo sa puso ni Enzo na marahil ang kabutihang ginawa niya ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, habang papalabas sa Enzo mula sa terminal matapos ang isang maikling biyahe, tangan niya sa kamay ang isang supot ng prutas at biskwit. Galing siya sa palengke sa kabila ng pagod at kabiguan sa trabaho. May isa pa rin siyang naisip. Kumustahin si Lola Nena. Naalala niyang sulat na inabot sa kanya kagabi. Maliit ngunit makapangyarihan. Parang may kirot pa rin sa dibdib niya, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala para sa matanda. Dumating siya sa ospital at dumiretso sa front desk. Excuse me po. Mihina niyang sabi. Pwede ko po bang malaman kung nasaang room si Carmen Velasco? Tiningnan ng receptionist ang listahan. Room 307 po, sa 3rd floor, right wing. Nagpasalamat si Enzo at agad na tumungo sa elevator. Nang makalapit sa room, dahan-dahan niyang kinatok ang pinto. Bumukas ito at sa kanyang gulat, isang lalaki may tindig. Nakakamayong suit at may mapanuring ngunit magaan na tingin na sumalubong sa kanya. Good morning. Bati ng lalaki. Ikaw ba si Enzo? Tumango siya. Opo sir. Ako po si Enzo. Gusto ko lang pong kumustahin si Ginang Carmen. Ako po yung waiter kahapon. Ngumiti ang lalaki at binuksan ng tuluyan ng pinto. Pasok ka, iho. Inaabangan ka na niya. Pumasok si Enzo. At sa loob ng kwarto, nakita niya si Lola Nena na nakaupo na sa kama. May oxygen tank sa tabi ngunit mas maaliwalas ng mukha. Sa kanyang mga mata, halata ang kagalakan nang makita si Enzo. Anak, mihina niyang bati. Enzo. Lumapit siya. Inilapag ang mga prutas sa gilid ng kama. Lola, mabuti pong nagiging maayos na ang kalagayan niyo. Dahil sa iyo, iho. Tugon ni Lola Nena. Upo ka nga rito. May papakilala ako. Lumingon si Enzo at muling nakaharap. Ang lalaki na kasalubong niya sa pintuan. Siya si Arturo Velasco. Asawa ko. Payag ni Lola Nena. At hindi lang siya basta asawa ko. Siya rin ay isa sa mga kilalang negosyante sa buong lungsod.
Parang tumigil ang mundo ni Enzo. Po? Tumango si Arturo. Totoo, Enzo. Ako si Arturo Velasco. At ang totoo, si Carmen, o si Lola, Nena sa'yo, ay hindi isang mahirap na palaboy. Isa siyang social advocate. At ang ginawa niya kahapon ay bahagi ng isang matagal na naming planong eksperimento. Hindi agad nakaimik si Enzo na patitig siya kay Lola Nena na tila hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, anak. Wika ni Lola Nena. Pero gusto naming subukan kung gaano tinatrato ng lipunan ng mga taong mahirap. Ang mga taong walang mapuntahan, ang mga mukhang walang halaga sa mata ng iba. Muling sumabat si Arturo. At ang sagot na nahanap natin ay ikaw. Tuluyan ng hindi nakaimik si Enzo. Nalilito, nagugulat, at higit sa lahat, parang nabigla sa bigat ng revelasyon. Ako po? Enzo. Muling sabi ni Arturo. Karamihan sa mga tao kahapon ay pinili na lang iwasan siya. Pero ikaw, lumapit ka. Hindi ka nagdalawang isip. Hinawakan mong kamay niya kahit puno ng amoy ng lansangan. Tinulungan mo siya. Tinanggap mo ang kahiyan. Ang galit ng boss mo kahit walang kapalit. Sa mata namin, ikaw ang totoong tao. Napakapit si Enzo sa kanyang tuhod. Pero, bakit kailangan niyong magpanggap? Pwede niyo naman pong tulungan ng mga tao nang hindi nagsusuot ng damit ng mahirap. Napangiti si Lola Nena. Dahil minsan, Enzo, kailangan mong madama kung paano maging isa sa kanila para tunay mong maintindihan. At gusto naming makita, sino pa bang makatao sa panahon ngayon? Lumapit si Arturo at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Enzo. At kung hindi mo pa alam, iho, ikaw ang sagot sa tanong namin. At higit pa roon, ikaw ang inspirasyon ng proyektong isusunod namin. Napalitan ng tingin ang mag-asawa. Seryoso, mapagpala. Enzo, pahayag ni Arturo. Meron kaming foundation, ang Velasco Foundation. Tumutulong ito sa mga nawalan ng tahanan, sa mga gustong bumangon muli. Gusto namin ialok sa iyong posisyon bilang community liaison. Ikaw ang magiging tulay namin sa mga taong gusto naming abutin. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Po? Ako po? Wala nang mas karapat-dapat. Sabay sabi ng mag-asawa, hindi niya na napigilang mapaluha. Sa isang iglap, parang binuhusan ng liwanag ang buong silid mula sa pagiging isang ordinaryong waiter na pinatalsik at ngayong isang alok na hindi lang trabaho kundi misyon ang inihain sa kanya. Tahimik siyang tumango, hindi pa rin makapaniwala. Sa gabing iyon, bago umuwi si Enzo, huminto siya sa harap ng hotel at huminga ng malalim. Wala pa siyang sagot sa alok, pero isa lang ang alam niya, ang mundo niya ay unti-unti nang nagbabago. Hindi mapakali si Enzo habang pauwi mula sa ospital. Habang sakay ng jeep, hawak-hawak pa rin niya ang simpleng papel na binigay ni Arturo. Isang business card ng Velasco Foundation. Parang suntok sa buwan ng lahat. Sino ba siya para mapili sa isang malaking organisasyon tulad noon? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kapatid niyang si Jonah, isang first year college student. Napansin agad nito ang katahimikan ng kanyang kuya. Kuya, kamusta yung matanda? Si Lola Nena ba ang pangalan niya? Tahimik si Enzo, sakang ngumiti. Mabuti na siya, Jonah. Mas malakas na. At may mas sekreto pa pala kaysa sa ating akala. Nagkatinginan silang magkapatid. At sa wakas, ibinahagi ni Enzo ang buong kwento. Ang pagpapanggap ni Lola Nena, ang misteryosong asawa nito ni si Arturo, at ang nakakagulat na alok ng trabaho sa foundation. Grabe, kuya. Parang pelikula. Ani Jonah. Tapos ikaw pa talagang napili? Ang galing mo. Ngunit halata pa rin ang alinlangan kay Enzo. Hindi ko alam, Jonah. Hindi ako sanay sa ganyang klaseng trabaho. Wala akong diploma. Waiter lang ako. Baka mapahiya lang ako sa kanila. Umiling si Jonah. Kuya, hindi lang diploma ang basihan. Yung puso mo. Yun ang nakita nila.
Yung ginawa mo para kay Lola Nena. Kahit wala kang makukuha, yun ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili nila. At kung ayaw mong tanggapin para sa sarili mo, tanggapin mo para sa akin. Para sa atin. Natahimik si Enzo sa huling sinabi ni Jonah. Sa loob ng maraming taon, siyang nagtaguyod sa kapatid niya mula nang maulila sila sa murang edad. At sa unang pagkakataon, may oportunidad siyang hindi lang basta para mabuhay, kundi para magkaroon ng tunay na layunin. Kinabukasan, nakatanggap si Enzo ng tawag mula sa sekretary ni Arturo. Inanyayahan siyang dumalo sa opisina ng Velasco Foundation para sa isang formal orientation. Hindi pa rin siya makapaniwala mula sa pagsusot ng puting polo at apron sa restaurant. Ngayon ay required siyang mag-coat and tie. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Arturo mismo. Suot ang simpleng Amerikana ngunit may dignidad sa bawat kilos. Enzo, bati nito. Masaya akong dumating ka. Handa ka na ba? Sa totoo lang po, kinakabahan pa rin ako, sir. Sagot niya. Ngumiti si Arturo. Normal lang yan, pero huwag mong kalimutan. Hindi ka namin pinili dahil sa kung anong nakasulat sa resume mo. Pinili ka namin dahil ang puso mong hindi matutumbasan ng kahit anong degree. Ipinakilala siya sa buong team ng foundation. Nakilala niya si Namara, ang project director, na pala kaibigan, at si Lito, isang dating volunteer na ngayon ay operations head. Sa gitna ng orientation, ipinakita sa kanyang overview ng trabaho, pagbisita sa mga komunidad, pakipag-ugnayan sa mga taong walang tahanan, at pagbuo ng mga programa para sa kanilang kabuhayan at kalusugan. Mahirap, hindi simple, pero sa kabila ng kaba, may kakaibang siglaang pumuno kay Enzo. Habang lumalalim ang araw, dinala siya ni Arturo sa isang silid kung saan makikita ang ilang larawan ng mga natulungan ng foundation. Babaeng dating street vendor, lalaking dating adik na ngayon ay chef, at batang nakapagtapos ng high school sa tulong ng scholarship. Lahat sila, ani Arturo, ay napagbigyan ng pangalawang pagkakataon, katulad ng gusto naming ibigay sa iyo ngayon. Tahimik si Enzo habang pinagmamasdan ang mga larawan. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang balikan ng gabing tinanggal siya sa trabaho. Kung hindi siya kumilos sa instinct niya para tulungan si Lola Nena, nasa na kaya siya ngayon? Sir, mahinang wika ni Enzo. Tatanggapin ko po ang alok. Gusto kong makatulong. Gusto kong maging parte ng pagbabago. Tumango si Arturo. Halatang masaya sa desisyon ni Enzo. Welcome to the Velasco Foundation, Enzo. Simula pa lang ito. Sa unang linggo ng kanyang bagong trabaho, sabay-sabay ang takot at excitement na naramdaman ni Enzo. Tinuruan siya ng mga basic tools sa community engagement. Tinuruan kung paano makipag-usap sa mga taong nasa laylayan at binigyan ng mentor para gabayan siya. Isang araw, dinala siya ni Mare sa isa sa mga community shelters ng foundation. Doon, nakilala niya si Mang Berting, isang dating OFW na ngayon ay naninirahan sa kalye. Lumapit si Enzo at kinausap ito. Marahan ngunit may paggalang. Hindi naglaon. Napansin ni Mara na parang may likas na connection sa Enzo sa mga tao. Hindi siya kailangang turuan kung paano makiramay. Nasa dugo niya na iyon. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa siya sanay. Hindi pa siya bihasa. Pero may panibagong apoy na gumising sa kanyang puso. Isa siyang dating waiter na pinili lang ang tama. At ngayon, ginagantipalaan ang pagkakataon na baguhin hindi lang ang sariling buhay, kundi ang buhay din ng iba. At sa unang pagkakataon mula nang tanggalin siya sa trabaho, muling lumitaw ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ng isang empleyado, kundi ng isang taong may panibagong layunin. Tahimik si Enzo habang naglalakad palabas ng conference room. Dala-dala sa isip ang bigat ng mga pangyayaring naganap sa loob. Ang dating sigaw ng galit mula kay Mr. Silva ay napalitan ng mga salitang may pagsisisi. Hindi pa rin siya makapaniwala na humingi ito ng tawad at nag-alok ng bagong posisyon. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mungkahi ni Arturo na tila may mas malawak na layunin. Pagbalik ni Enzo sa kanyang desk sa Velasco Foundation,
Sinalubong siya ni Clarice, ang assistant program manager. "Kamustang meeting?" Tanong nito, may bahid ng ngiti sa labi. "Hindi ko inaasahan, Clarice." Sagot ni Enzo. "Si Mr. Silva, humingi ng tawad. Tapos inalok ako ng trabaho ulit sa Chills Navarra." Natahimik si Clarice saglit bago ngumiti. "At anong plano mo?" "Hindi ko pa alam. Pero parang may binubuong mas malaking plano si Sir Arturo." Kinabukasan, muling ipinatawag ni Arturo Velasco sina Enzo at Mr. Silva sa isang follow-up meeting. Sa silid, nakalatag sa mesa ang isang proposal draft. Ang pamagat nito, Cheese Navarro and Velasco Foundation, Culinary Hope Project. Napag-isipan ko itong buong gabi. Panimula ni Arturo. Sa halip na piliin kung kanino dapat magtrabaho sa Enzo, bakit hindi tayo magtulungan? Napakunot noo si Mr. Silva. "Anong ibig mong sabihin?" Ipinaliwanag ni Arturo ang kanyang panukala. Isang training and employment program para sa mga kabataan at matatanda mula sa lansangan, kung saan sila ay sasanayin sa ilalim ng Cheese Navarra bilang mga waiter, kusinero, kitchen staff, kasamang suporta mula sa foundation para sa pang-araw-araw na pangangailangan at mentoring. Isa itong pagkakataon para sa restaurant na mapabuti ang imahe nito at sabay na magsilbi sa komunidad. Dagdag ni Arturo. Natahimik si Mr. Silva. Kita sa kanyang mukhang pagpipigil ng damdamin. Isang timpla ng kahiyan, pagsisisi, at muling pagbangon. "Hindi ko alam kung paano sisimulan ito," aminado niyang sabi. "Pero gusto kong subukan. Gusto kong ayusin ang pagkakamali ko." "Hindi mo ito kailangang gawing mag-isa," sabi ni Enzo. "Nandito kami at gusto ko ring makita ang Cheese Navarra na maging lugar kung saan ang mga taong tulad ng lola ko noon ay hindi kailangang matakot sa panghuhusga." Nagkatinginan ng dalawa. Noon lang nakita ni Mr. Silva ang lalim ng pananaw ni Enzo at ang kanyang kabutihan ay hindi lang isang beses na aksyon, kundi isang paninindigan. Tumango si Mr. Silva. "Kung papayagan ninyo ako, nais kong makiisa. At si Enzo, gusto kong maging bahagi ka ng programang ito bilang training supervisor at community liaison. Isang bagong papel para sa isang bagong simula." Paglabas nila ng silid, ramdam ang pagbabago sa hangin. Parang isang makapal na ulap ang unti-unting naglaho. Pinapalitan ng liwanag ng posibilidad. Lumapit si Arturo kay Enzo. "Anong nararamdaman mo ngayon?" "Hindi ko alam, sir." Sagot ni Enzo. Pero sa unang pagkakataon, parang tamang direksyon ng lahat. "Dahil ang tunay na pagbabago," sabi ni Arturo, "ay hindi nagsisimula sa mga sistema, kundi sa puso ng mga tao." Sa mga sumunod na araw, nagtulungan sina Enzo at Mr. Silva upang hubugin ang pilot phase ng programa. Bumisita sila sa mga shelter, nag-interview ng mga aplikante, at sinimulang buuin ang curriculum para sa training. Si Mr. Silva, na dating istrikto at mayabang, ngayon ay matyaga at bukas ng loob. Si Enzo naman ay naging huwaran ng pagkakaisa. Isang dating waiter na ngayon ay leader, mentor, at inspirasyon. Sa isang pagtitipon para sa mga partner ng foundation, nagsalita si Mr. Silva sa harap ng mga bisita. "Hindi ko ikinakahiya ang aking nakaraan, aniya, dahil ito ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral, na ang imahe hindi mas mahalaga kaysa sa malasakit." Tumayo si Enzo sa tabi niya at sabay silang pinalakpakan ng mga naroon. Sa gabing iyon, nag-umpisang kwento ng pagbabago, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong komunidad. Isang linggo matapos ang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ni Enzo at Mr. Silva at Arturo Velasco, abala ang buong team ng Velasco Foundation at Cheese Navarra sa paghahanda ng isang bagong inisyatibo. Isang proyekto na may layuning, hindi lamang magbigay ng trabaho,
kundi magpanumbalik ng dignidad sa mga taong matagal nang naisantabi ng lipunan. Cheese Navarra Culinary Hope Program. Itong opisyal na pangalan ng proyekto. Isa itong training and employment initiative na sasanayin ng mga walang tirahan, dating bilanggo, at kabataang nalulung sa bisyo para bigyan sila ng bagong simula sa industriya ng hospitality. At sa gitna ng lahat ng ito, si Enzo ang napiling maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang magarang mundo ng fine dining at ang mapanghusgang mundo ng realidad. Sa isang eleganteng conference hall sa isang hotel sa Makati, nagsimula ang presensya ni Enzo. Nasa harap niya ang mga kinatawan ng NGO partners, local government officials, investors, at media. Nang ako pa isang waiter sa Cheese Navarra. Panimula ni Enzo. Hindi ko inakalang ang simpleng pagtulong sa isang matanda ay magiging simula ng pagbabagong ito. Noon, isa lamang akong empleyado na sinusunod ang utos. Ngayon, lumalaban ako para sa isang layunin. Sa likod niya, ipinakita ang mga larawan ng training modules. Mga larawan ng mga aplikanteng sinimulan, ang orientation, at mga testimonya mula sa ilang dating walang tirahan na ngayon bahagi ng pilot batch. Ang programang ito hindi lang para mag-train, dagdag niya, kundi para baguhin ang pananaw ng lipunan na hindi hadlang ang kahapon sa tagumpay ng bukas. Ang palakpakan ay umalingangaw sa buong silid at ang mukha ni Mr. Silva na nooy nasa likuran ni Enzo ay napuno ng tahimik na pagka-proud. Sa mismong restaurant kung saan nagsimula ang lahat, nagsimula na rin magbago ang ambience. May mga karatulang, may mensahe ng malasakit, hindi pananaw. Lahat ay may kwento. At dito, lahat ay may pag-asa. Ang ilan sa mga dating natutulog sa bangketa ay ngayon ay may apron na at hawak ang tray na may ngiti. Sa kitchen, si Chef Mina, isa sa mga senior chefs, ay tinuturuan ng 4 na trainee na galing sa foundation. Hindi lang pagluluto ang itinuturo namin dito. Sabi niya kay Enzo, tinuturo din namin ang disiplina, respeto, at paniniwala sa sarili. Muli ring bumalik si Lola Neta sa Cheese Navarro, pero ngayon ay hindi na nakayuko at namamalimos. Bagkus, nakatayo siyang proud sa harap ng mga trainees bilang guest speaker. Ang karanasan ko ay totoo. Ani Lola Nena. At sa totoo lang, takot akong umasa noon. Pero dahil sa isang batang waiter na may pusong ginto, muling nanumbalik ang tiwala ko sa kabutihan ng tao. Nagtayuan ang lahat para magbigay ng standing ovation. Lumuha si Enzo habang tinatanggap ang mapalakpak. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong natutulungan na ngayon ng programa. Samantala, si Mr. Lorenzo Silva, na dating pinuno na lubhang nakatuon sa imahe at reputasyon, ngayon ay naging isang mas makataong leader. Hindi na siya basta-basta nagagalit sa staff. Mas madalas siyang nakikita sa kitchen, nakikipagkamay sa mga trainee, at personal na sumubaybay sa proseso ng mga ito. Sa isang panayam, sa isang local na news channel, sinabi ni Mr. Silva, ang Cheese Navarra ay hindi lamang sa isang fine dining restaurant. Isa na itong tahanan ng pagbabago. At lahat ng ito, nagsimula sa isang waiter na pinili ang tama kaysa sa takot. Sa loob ng opisina ng foundation, nakatanggap si Enzo ng isang liham mula sa isang dating trainee na ngayon ay nagtatrabaho na sa isa pang sikat na restaurant sa Cebu. Sir Enzo, kung hindi dahil sa programang to, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong direksyon. Salamat po sa paniniwala. Binasa ito ni Enzo ng may luha sa mata at habang pinagmamasdan niya ang mga trainee na abala sa labas, napagtanto niya. Hindi na siya kailanman babalik sa dati. Siya na ngayon ay si Enzo Flores, tagapagtaguyod ng pag-asa. Puno ng sigla ang loob ng Cheese Navarra. Ang dating eksklusibong restaurant na pinipilahan lamang ng mga elite, ngayon ay may bagong sigla at misyon. Isa ng sentro ng pagbabago para sa komunidad. Si Enzo, na minsang waiter lamang,
ay ngayon ay ginagalang na supervisor at community coordinator. Nasa ilalim ng kanyang gabay ang unang batch ng mga trainee mula sa Velasco Foundation. Karamihan sa kanila ay walang tahanan noon, ilang dating adik at may ilang kabataan mula sa mga pasaway na barangay. Pero ngayon, suot nila ang malinis na apron. May mga pangalan sa kanilang name tag at higit sa lahat, may panibagong pag-asa. Good morning, team. Bati ni Enzo sa mga trainees habang nakapila sila para sa morning briefing. Good morning, Sir Enzo. Sabay-sabay nilang sagot, sabik, at may kumpiyansa. Tumingin siya sa kanila, punong-puno ng pagmamalaki. Isa-isang binigyan ng papuri ang bawat isa. Si Marco na mahusay na nagplating kahapon. Si Aling Bebang na ngayon ay nakangiti na sa mga customer. At si Joshua na kahit tahimik ay consistent sa performance. Ngayong araw, dagdag ni Enzo, dadalong ilang kinakatawan mula sa DSWD at media. Gusto nating ipakita sa kanila na dito sa Cheese Navarra, hindi lang masarap ang pagkain, masarap din ang pagbabago. Ang inisyatibo ay umani ng papuri sa social media. Trending ang Cheese Navarra Cares at Hope One Plate. Sa bawat sulok ng restaurant, may mga larawan ng mga trainee na ngayon ay bahagi ng success stories. Isa na rito si Tanya, dating palabay sa Cubao, na ngayon ay assistant pastry chef na. Kung hindi dahil kay Sir Enzo at sa foundation, baka nasa kalsada pa rin ako. Wika ni Tanya sa isang panayam. Dahil sa matagumpay na programa, dumami ang mga customer, pero hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa layunin. May mga negosyanteng gustong kopyahin ang modelo. May LGU officials na nagnanais na magkaroon ng ganitong partnership sa kanilang lugar. Hindi rin iwasan ang pagbabago kay Mr. Lorenzo Silva. Dati-rati malamig, eksakto sa oras, at tila walang puso. Ngayon, isa na siyang mapagkumbabang leader. Isa akong produkto ng paniniwala ni Enzo. Wika ni Mr. Silva sa isang interview. Tinuruan niya akong muling makita ang halaga ng malasakit. At dahil doon, pinili kong maging bahagi ng solusyon. Nagpatayo pa siya ng training kitchen sa second floor ng restaurant na pinangalan ng Enzo's Hall bilang parangal sa kabayanihan at malasakit ng dating waiter. Minsan, habang nakaupo si Enzo sa sulok ng restaurant, pinagmamasdan niya ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Mga dating walang pangarap, ngayon may direksyon at layunin. Lumapit sa kanya si Arturo Velasco. May dalang tasa ng kape. Parang kailan lang. Ani Arturo, isa ka lamang sa daan-daang staff sa lungsod. Pero ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit may nababagong buhay araw-araw. Napangisi si Enzo. Tinanggap ang kape. Hindi ko ito magagawa kung hindi rin dahil sa tiwala niyo. Ni Lola Nena, hindi lang ako ang bayani dito, sir. Ang kanilang planning meeting, inilatag ni Arturo ang plano. Isang second branch ng Cheese Navarra sa Quezon City na may kaparasong advocacy model. Si Enzo ang nakatakdang mamuno rito bilang operations director. Handa ka na, Enzo? Tanong ni Arturo. Napatigil si Enzo. Tumingin sa mga larawan ng trainees sa dingding. Sa mga testimonial ng mga taong muling nagkaroon ng pag-asa. Handa na po, sagot niya. Kung may isang bagay akong natutunan, yun ay, ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang gawa lang. Dapat itong ipasa, ituro, at isabuhay. Makalipas ang ilang buwan, ang kwento ni Enzo ay tuluyan ng umani ng pambansang atensyon. Hindi na lamang ito balita sa social media o paksa ng viral video. Naging tampok na istorya ito sa mga primetime news, lifestyle magazines, at maging sa isang dokumentaryo na tinampukan ng kilalang mamamahayag. Sa harap ng isang entablado sa isang gabi ng parangal para sa kabayanihan at serbisyong panlipunan, tumayo si Enzo, na dating simpleng waiter, gayon ay kinikilalang leader ng makataong pagbabago. Nakasuot siya ng simpleng barong,
ngunit ang tindig niya ay may kumpiyansa at dignidad na bunga ng mga pagsubok na nalampasan. Ang isang maliit na kabutihan. Panimula ni Enzo habang nakatingin sa daan-daang tagapakinig. Ay parang bato na inihagis sa gitna ng isang tahimik na lawa. Sa simula, maliit lamang ang alon. Pero sa bawat pag-ikot, palawak ng palawak ang epekto nito. Napatingin siya sa mga mukha sa audience. Naroon si Lola Nena, may luwas sa mata, ngunit may ngiting, puno ng pagmamalaki. Katabi niya si Arturo Velasco, tahimik ngunit halatang emotional. Sa kabilang dulo, naroon si Mr. Lorenzo Silva, na ngayon ay naging tagapagsalita rin sa mga forum tungkol sa compassionate leadership. Sa araw-araw ng operasyon ng Cheese Navarra Training Program, si Enzo ay hindi lang supervisor, siya ay mentor, kuya, kaibigan, at minsan ay tagapagpayo sa mga trainee na minsang nawalan ng pag-asa. Isang binatilyo, si RJ na dating nanggaling sa lansangan, ngayon ay line cook na at nagtatrabaho kasama si Enzo. Kung hindi dahil kay Kuya Enzo, baka nasa kulungan na ako ngayon. Sabi niya sa isang panayam. Pero ngayon, may dahilan akong gumising araw-araw. May pangarap na akong tinutuloy. Ang Cheese Navarra ay hindi na lamang kilalang fine dining restaurant. Ito ngayon ay institusyon ng pagbabago. Sa bawat sulyap ng customer sa menu, makikita rin nila ang kwento ng mga tao sa likod ng bawat putahe. May wall gallery sa loob ng restaurant kung saan naka-frame ang mga kwento ng trainees, ang paboritong pader ng mga customer, ang bahagi kung saan may nakalagay. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang kabutihang loob ni Enzo Flores. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng restaurant, tinanaw ni Enzo ang bituin sa langit. Naisip niya ang gabing iyon, ang pagbagsak ng mga plato, ang matandang babae sa sahig, at ang desisyong tumulong kahit walang katiyakan. Lumapit si Lola Nena, may dalang mainit na tsaa. Hindi ko akalain, Enzo, na ang pagpapanggap ko bilang isang palaboy ay hahantong sa isang tunay na bayani. Napangiti si Enzo. Lola Nena, hindi po ako bayani. Isa lang po akong tao na piniling gumawa ng tama. Dahil sa tagumpay ng programa, itinatag na rin ang Enzo Foundation. Sa tulong ni na Arturo at Nena, layunin nito na magsimula ng mga training centers sa buong bansa, mula Davao hanggang Ilocos. Natutulong sa mga mahirap na makapasok sa larangan ng culinary arts, service, at entrepreneurship. Sa bawat launching, si Enzo ang unang nagsasalita. Hindi upang magpasikat, kundi upang ipasa ang inspirasyon. Mula sa pagiging isang waiter na nawalan ng trabaho dahil sa isang mabuting gawa, si Enzo ay naging simbolo ng pag-asa, malasakit, at tunay na serbisyong panlipunan. Ang kanyang kwento ay patunay na hindi mo kailangan maging mayaman, sikat, o makapangyarihan para makapagbago ng buhay ng iba. Minsan, sapat na ang isang bukal na pusong kabutihan at ang tapang na tumindig sa kung ano ang tama. At mula roon, nagsisimula ang himala. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!